Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back to PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news. Diyos ko po, nagkagulo na sa palasyo. Kumpirmado, nagsilayasan na. Delfina, umamin na. Nako, yan mga kababayan ang aalamin at bibigyan natin ng komento mula po rito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Pero bago po natin simulan yan, ito po sa thumbnail natin mga kababayan, hugas kamay na. Aba, balimbing ka talaga, bistado ka na. Ang tinutukoy po natin dito mga kababayan, itong si Governor Gwen Garcia ng Cebu City. Kasi meron po siyang video na mga kababayan na kung saan ay mensahe niya sa mga haters, bashers at trolls di umano. And feeling vloggers mga kababayan. Yan no. Kasi siguro ito naghuhugas kami si Governor Gwen Garcia mga kababayan. 'Di ba? Kasi akala niya siguro kakampi pa rin siya, no, ng mga Duterte. Ito po mga kababayan, i-share po natin 'to Ito po si Governor Garcia mga kabayan ay naglabas po ng nag-video. Ang sinasabi niya dito mensahe nga para sa mga haters, bashers, trolls, and feeling vloggers. Na kung saan ay binabati ko siya. At sinasabi na hindi na po siya Duterte supporter. Totoo naman talaga mga ko. Bakit ba nagagalit itong si Governor Garcia? Totoo naman na hindi na iniwan niya na po ang mga Duterte. At meron po tayong mga resibo niyan mga kababayan, mga balita mismo, mga sa mainstream media, no? Ito mga kababayan, ipakita lang po natin yung ilan. Kasi ito po yung kinagalit talaga ng mga Duterte supporters. Ang gusto niya siguro mga kababayan, kahit binibira niya na yung mga Duterte, isuportahan pa rin siya. O hindi naman ganun siguro ka-ob ang mga DDS or mga Duterte supporters, di ba? Ito mga kababayan. Governor Gwen Garcia to President Marcos Jr. Cebu, one with you. Di ba? Ito pa mula po yan sa Philstar mga kababayan. Ito pa. Mula naman po sa Inquirer.net. Nako. Cebu Governor ears support for Marcos. Silent on BP Sara. Yan resibo po yan mga kababayan. Ito, balita po yan. I-search nyo na lang po sa Google. At ito pa, mula naman po ito sa Sugbo News. Anong sabi? Governor to PBBM, we stand firmly behind you. Diba? At ito ang last mula sa politiko mga kababayan. Gwen Garcia on Unity Team, split. Walang forever. Nako. Sino ang matutuwa niyan mga kababayan? Gusto mo suportahan ka pa namin? Huwag niyo naman po kaming gawing ganun, Governor Garcia, no? Bistado ka na. Bistado ka na po na isa ka rin palang mangga. Diba? Tulad ka rin ng mga mangga, diba? Yung mga mangga, mga hinog na ngayon Kaya pipitasin natin yung mga hinog na mangga ngayong mga darating na eleksyon mga kababayan. Kasi baka mabulok. Wala, mabulok na lahat dyan sa gobyerno natin. Itong mga mangga na ito, pitasin na natin to. Anong masasabi niyo dyan mga kababayan? Ito pala yung video, hindi ko pa pala napiplay ito mga kababayan. Bigyan po natin ng konting reaksyon ang video ito mula po kay Governor Gwen Garcia. Pasok. Since the time this news broke out, until this afternoon, I was continuously vilified, crucified, dissected, and skinned alive. Burned, Ginaya and po my si DP ashes thrown Sara. to the wind. That's another thing I would like to say ba. I don't know if these bloggers Sige, dumipensa ka ng dumipensa. Diba? are doing our Vice President service by quarreling with everybody. I don't, as the Vice President, Wag niyo po kaming gawing 'di ba? Tayo mga kabayan, wag po tayong gawing tanga na yung mga vloggers daw ginagawang parang gustong pag-awayin si BP Sara sa lahat. Nako.
Ha? Sila po ang nanguna. Sila po ang unang gumawa ng mga ganyan. No? Kung hindi po kayo nanonood ng balita, wala po kaming magagawa. Pero kami po, mga kababayan, no, tayong lahat, saksi dito sa panggigipit ng Kongreso, kay Vice President Sara Duterte. It's not about quarreling, mga kababayan. Dahil wala namang capacity na makipag-away ngayon si VP Sara. Ang sabi niya nga ay magtrabaho. Kayo lang po talaga ang nanggigipit. Hindi ikaw, kasi parang hindi ka na... Yung Kongreso po ang nanggigipit. President herself said, kaya ko to. Any semblance nga, if we showed proper respect to the First Lady, na, awayo na ta. What did I ever do Who wrong? cares? Did I ever say anything against the Vice President? Of course not. Wala kang sinabing against the Vice President, pero itong mga balitang ito, ano po ang meaning nito, mga kababayan? Itong mga balitang ito, silent ka po on VP Sara, pero nagpapakita ka ng suporta sa Marcos. Ibig sabihin, doon ka, your loyalty is to the Marcos, hindi po sa Duterte, di ba? Of course not. I can never forget nga iya kong gi-endorse atong 2019. I told her that personally. I will never forget that. But just because atong guest ang First Lady or ni adto ko sa ning Love for All or mga Hawaii na napay kani si hugabot nga mo ini kuan ang gaba di magsaba ina ako na Totoo naman Ang gaba, di magsaba. Yung mga ginawa nyo noon sa... Ay, nako, wag na po natin bistado na po kayo. Kayong mga taga Cebu. Mga Cebuano. Alams na ito, mga kabayan. Nagdadalawang mukha na naman po ang inyong gobernador. Parang dalawa na naman po ang mukha. Isa sa administrasyon at isa sa oposisyon. Gusto mong... Ano ba talaga ang gusto mong iparating sa taong bayan? Gobernador Gwen, gusto mo bang makisimpatya kami sa iyo? Dahil binibira ka ngayon ng ilang vloggers? HSBC ana. Kay ingon pa siya, di ba Inday Sara ang gaba di magsaba. Ngano i-apil-apil maintaw ninyo? Totoo naman. Si Presidente. Why you have to make this an issue to attack me and then bring in the Vice President? You're not. So yan, mga kababayan. Hugas kamay nito. Hugas kamay nito, mga karabin natin. Doing the Vice President any service at all. Inyo na hinuong daot-daot. Many are turned off by the bile, the venom. Have I ever participated in any activity at all? Especially national politics. Oo. Kabalo naman Oo, tani kumahilabot. Cebu ra gani. Si Gob, it's really about Cebu. Suma, dagan na lagi senador. Di lagi kong dagag senador. And then I'm only focused on Cebu and what is good for Cebu. And you could see this in the Oo nga po, we understand na Cebu lang po kayo, no? Hanggang Cebu lang kayo. But Cebu is still part of the Philippines, mga kabayan, no? At mayroon po itong malaking ginagampanan pagdating po sa politika. Malaki po ang populasyon ng Cebu, mga kabayan. Kaya, wag na po tayong maghugas kamay ngayon. Kasi itong mga news na itong sinabi ko, mga kabayan, sila rin naman may gawa niyan eh. Diba? Hindi po natin gawa-gawa ang mga news na yan, mga resibo. Wherein, you are identified, no? Matapos mong mangga ka eh. Tapos nyong gamitin ng Duterte, pare-pares kayong mga mangga. Ngayon, hugas kamay na. Naku naman. this kaning latest saga. Okay, kwang ka, belimbing ka, kami Duterte forever. O sa issue ana. Wala yung issue. Walang issue para sa inyo kasi mga mangga nga kayo eh. Diba? Pero para sa mga DDS, mga solid Duterte supporters, malaking issue po ang loyalty, no? Ang pagiging honest and loyal to Duterte. Napakalaki pong napakalaking parang parte, no?
para sa amin na buboto. Dyan sa Cebu, mga kabayan, yung mga DDS ng Cebu, alams na po Diin man aning issue na the election for national. Mugani. Because governor was already governor before Duterte. Ay nako, ang hihina ng mga, di ba? Sinasabi ko na nga kanina, Cebu is part of the Philippines, mga kabayan. At kapag magkaroon ng national election, buboto po kayong mga Cebuano. At maaaring ma-impluwensyahan kayo. Kung may impluwensyahan man kayo ni Governor Gun Garcia, nasa sa inyo na po yun, mga Cebuano. No? Kasi, wala hindi po ako taga Cebu, mga kabayan, but nakikita ko pong, at tulad rin ng iba, ang sinasabi nila, mangga nga. No? Mangga gamit, katulad din yung sinusuportahan niya ngayon. Diba? Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon about dyan kay Governor Gun Garcia? Comment na lang po sa baba. No? At eto na, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang tila kaliwat ka ng kontrobersiyang report na kinasasangkutan ng Pangulo ngayon. At lumabas din ang balitang kamakailan lamang ang pag-resign ni Chiloy Garafel bilang Presidential Communication Office Secretary. Kumpirmado na kilalang retiradong general at kilalang kaalyado noon ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Secretary Delfin Lorenzana. Binasag na ang katahimikan at nag-resign na sa kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Basis Conversion and Development Authority. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapanig, panibagong gabinete ni PBBM na tuluyan ng umalis sa kanyang administrasyon, at ito'y walang iba kundi si retired general at kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Delfin Lorenza. Tila ginulantang ng dating Defense Secretary ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang taong bayan nang kumpirmadong magbitiw ito sa Marcos administration bilang chairman ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA simula pa 2022. Naniniwala ang marami sa ating mga kababayan na hindi personal ang di umano'y dahilan ng dating Defense Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos na kung bakit ito umalis sa kanyang gabinete. Naniniwala ang ilan na tila matapos lumabas ang balitang pagbulgar umano ni BP Sara sa ilan sa mga di umano'y lihim ng gobyerno at pinangalanan mismo ng Vice President Sara Duterte, ang di umano'y dalawang tao lamang ang may hawak ng national budget ng Pilipinas. Hindi na raw magtataka ang marami sa ating mga kababayan na nasundan daw ulit ang resignation ni Lorenzana ayon pa sa inilabas na report ng Inquirer.net sa kanilang official website. And I quote, Lorenzana stepped down as BCDA chair. Manila, Philippines, Delfin Lorenzana, who served as defense chief under the President Rodrigo Duterte, has stepped down as the Basis Conversion and Development Authority BCDA chair. As I stepped down as BCDA chairman, I thank President Ferdinand R. Marcos Jr. for the trust and confidence in me, Lorenzana said in a statement on Tuesday. Lorenzana, a retired Army General, was appointed BCDA chair just a week before his retirement. One of the sources of funding for the Armed Forces of the Philippines AFP Modernization Program, the BCDA, mandate to help strengthen the military to develop its former bases and properties into economic centers and communities. During his time as BCDA chief, Lorenzana vowed to earmark 36% of the agency's earning to the AFP modernization. I am honored to be given the opportunity to lead the vital agency and to contribute to the AFP modernization effort to the best of my official and personal capacity, Lorenzana said. End quote. Ayon pa mismo sa ilang mga komento online ng marami sa ating mga kababayan, tila ay posibleng masundan pa raw ang resignation ng ilang pang mga cabinet secretary ni PBBM dahil sa umano'y mga kontrobersiyang kinasasangkutan raw ng Marcos administration. Di ba mga kabayan, kung maaalala po natin, before po itong resignation na ito, nung past few months, I think mga karibin natin, may mga nag-resign din, di ba? Na mga secretary dito sa mukhang sunod-sunod nga yung pagka
Ilang buwan lang ang nakalipas, meron na naman. Baka tama nga yung sinasabi ng iba. Let's assume and expect, diba? Na mga sa susunod na buwan ay baka meron na naman. Ito na lang, bagong papalit bilang mga sekretary, no? At meron din mga magre-resign or matatanggal sa kanilang posisyon. Sa inilabas na pahayag ni Delphine Lorenzana, marami sa ating mga kababayan ang nakapansin na tila may ibig sabihin di umano ang pagbaba sa pwesto. Ilan sa marami sa ating mga kababayan ang nagpapahayag ng kanilang mga ugong-ugong at tila sinabing posibleng hindi talaga dapat mag-resign pa si Lorenzana. Ngunit tila agad raw umano itong pinagbitiw sa pwesto para raw na maiupo ang nasabing kaalyado ng Pangulo na nanumpa na bilang kapalit umano ni Lorenzana. Matapos So yan mga kababayan, meron na palang meron nang naka-standby napapalit kaya Secretary Lorenzana, no? Unlike dito sa pag-resign ni Vice President Sara Duterte, no, sa Department of Education, medyo ilang araw 'yun, di ba? Bago may pumalit itong si Angara. Pero dito nangyari kay Lorenzana mga kababayan, pagka resign, automatic pong may pumalit. Anong ibig sabihin nito? Sa bagay siguro ko eto, personal opinion mga kababayan, baka planado, no? Baka nakaplano na talaga itong pag-resign ni dating Secretary Delphine Lorenzana. Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito sa pag-resign, no? At dito kay Governor Win Garcia, comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.